ang madadama sa sarili ng kapatid na nagbagong buhay na sa harap ng Diyos. Medyo tipong pangbagong taon ito. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na uso ngayon yung kung mo Pasko kung mo December Pasko ituturo. Kung mo January bagong taon ituturo. Open tayo ngayon sa lahat. Pasalamat patay ang pinag-uusapan. Pasalamat banal na bayan, ganyan. Ngayon ang pakiramdam natin sa sarili. Ito naman nating tututukan. All about emotions. Being one of the special aspect of our personality, yung emotion, diyan nakikita yung pag-uugali ng tao sa bagay na nadarama. Sa araw-araw, marami tayong nadarama. Minsan, unconsciously, meron tayong nadarama pero hindi natin pinapansin. Pero this time, ang tutunguhin ng ating paksa, mga kapatid, sa pagdadala ng buhay ng isang taong nagbabanal, meron kang dapat maramdaman. Merong bagay na magsisilbing palatandaan na may bagay na nagaganap sa iyo. Ito'y tila isang simptomas ng isang karamdaman. Nagamit ko yung salitang simptomas sapagkat ito yung magandang halimbawa. Magagaling tayong mga tao pag alam natin yung sakit, depende doon sa simptomas. Ano ba niya yung naramdaman mo? Nahihirapang umihi, nagmamanas. Yan, maaari kang yan may sakit ka sa bato. O maaaring yan may sakit ka sa prostate. O maaaring nagkakaproblema yung kidney mo. Mga nararamdaman. So, hindi lang sa ating pangangatawan, kundi pati sa pagdadala ng buhay, pag-iingat ng relihiyon, mayroon ding palatandaan na binabanggit ang banal na kasulatan na dapat nating maunawaan at dapat nating pilitin na maramdaman habang tayo nagtataguyod ng pananampalataya. So, kung meron man dapat na maranasan, maramdaman, makita sa pagdadala ng buhay ang isang kapatid, ito yung sa panahon ng ating pagbabago na araw-araw, naalala natin, hindi gamot January nung ka lang magbabago. Usong-uso sa tao yung New Year's resolution. January, New Year's resolution. Mula sa buwan na ito, ako'y ganito, maaga nang matutulog. Pagdating ng February, wala na. So, ang ating doktrina, lagit-lagi na, ang isang lingkod na nagbagong buhay, mula nung ikaw'y bautismuhan, hanggang sa ikaw'y tumanda't mamatay, laging bago, nagtutuloy-tuloy ka sa pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga itinapon mo, naalala mo yung mga tinapon mong kamalian. Hindi naman masama umalala, wag mo lang gagawin ulit. Pero maganda yung nare-remind mo, nung araw ganun ako, nung araw ganito buhay namin. Pero hindi mo na binabalikan. Yung mabuting pag-alaala. Ang masamang pag-alaala, yung naalala mo, binalikan mo ulit. Pero walang masamang maging bahagi ng pagpapasalamat natin sa Diyos maging damdamin natin at isa sa bagay na madarama mo natutuwa ka araw-araw sapagkat nalayuan mo yung isang bagay na mali. Na kaya mo naalala, mas pinahalagahan mo yung kung ano ka ngayon. Kung ano yung mabuting bagay na nakarating sa iyo ngayon, yun ang kailangan mong madama. Sapagkat ito'y kakaunting talata lamang, hindi. Shopee naman. Kanina Lazada, ngayon Shopee. Maraming kausap din yung mga dumarating baka humiyaw din sa kapili. May dala ng manok na 45 days. Mamaya na kamo. Bumili ako ng 45 days na mga 2 weeks na ginagaya ko nga sana sa pasalamat hindi naman matutuloy pero bayad na. Ano ang kalagayan ng taong hindi pa nagbabagong buhay sa harap ng Diyos? Efeso 4:22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Every day is a new year, is a new kind of day and year sa ating lahat. Hindi ko sinabing inyong iwan, ngayon mo palang iiwan.
Kung 35 taong ka nang naglilingkod sa Diyos tapos ngayon mo palang iiwan, may mali. Dapat nung una pa man iniwan mo Ngayon, walang masamang alalahanin natin ito lagi, mabasa natin yan, sapagkat araw-araw yun ang dapat mong maramdaman. Itong ating title, ang madadama sa sarili, dapat araw-araw, ang damdamin mo lagi kang bago. Para kang isang bagong nilabhang damit, na bagaman luma na yung damit laging bagong laba. Sapagkat naalala mo, yung dati mong iniwang buhay ay malaang panahon mo ng kinalimutan. Iiwan ang dating maling paraan ng pamumuhay. That is number 1. Next, ano pa yung mga kalagayan ng taong iniwan na dapat ay maramdaman mong nagbago ka na? Unang Juan 4:5. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanglibutan. So alam na natin i-manage ngayon yung word na sanlibutan. Kanina yung paksang dinaanan natin. Sabi ko nga po sa inyo at alam natin lahat, hindi ko mo sinabing sanlibutan puro masama na. Nandito tayo sa loob ng sanlibutan, kailangan maramdaman mo na dito ka rin nakatira sa sanlibutan. Sa kaliwat kanan may masamang tao, what will you do? Ang gagawin mo? Huwag kang madamay sa kanila. Oo nga't nandito ka sa sanlibutan, pero ang nagkakaintindihan dyan yung sanlibutan to sanlibutan, yung masama at sa masama, hayaan mo sila mag-usap at maggrupo-grupo. Ikaw wala ka namang ibang titirahan kundi dito rin. Dapat mong madama, dapat maramdaman mo na ikaw ay kakaiba, sapagkat ikaw ay kasama sa bansang banal na nililok ng Panginoon para sa pagbabagong buhay. Iyan yun. May mga taong sa sanlibutan talaga. What do you mean by sanlibutan nga? Yung ang alam lang puro sa buhay na ito. Hindi naman ko mo sinabing sanlibutan puro kriminal at mamamatay tao at manunugal. Hindi. Sa mundong ito, mayroong kang kaibigang mas matino pa sa'yo. Pag pumunta ka sa bahay nila, nandun ang mga anak na hindi magkamayo sa pamumupo at paghalik sa kamay mo at paggalang sa'yo. Taga sanlibutan yun. Disiplinado at mababait. Pero, ang sentro ng kanilang pagpapahalaga ay natutok lamang dito sa buhay na ito. Lalo pa yung mga saksi ni Jehovah, ano ba ang part ng doctrines ng saksi ni Jehovah? Everything that they will do, dito lang nila pakikinabangan. Sapagkat ang langit, ang bayang banal sa mga saksi ni Jehovah ay dito rin sa lupang ito. Yun yung taga-sanlibutan talaga. Walang mapapalado. Paano gagawin mo kung mga kasamaan mo sa trabaho 16 may saksi ni Jehovah? Iiwasan mo ba yun? Nagre-resign ka ba sa trabaho? Tanggapin mo na ikaw ay nasa sanlibutan, ang kaliwat kanan may mga taong taga-sanlibutan, hayaan mo sila sa buhay sanlibutan, ikaw ay magkaroon ng pakiramdam ng ikaw ay naiiba. Yan yun. Ang madarama sa sarili ng isang kapatid na nagbagong buhay, kahit saan ka ilagay, alam mo kung saan ka lulugar. Sapagkat ang mga karaniwan sa tao sa sanlibutan, mga walang liwanag sa Ebanghelyo. Pakinggan natin, 2 Korinto 4:4. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ang kaya lang namang bulagin ng diablo yung hindi sumasampalataya. Malalim yung salitang sampalataya. Yes, of course, there are those religion. They have members. Meron silang pananampalataya. Dahil hindi ka naman mapapasok sa religion kung wala kang pananampalataya. Pero maraming klase ng pananampalataya, di ba? Pinag-aaralan yan. Pinag-aaralan natin, mayroon pananampalatayang patay, mayroon anyang pananampalatayang baog, mayroon anyang pananampalatayang walang gawa. Hindi ko mo may pananampalataya. Ang sinasabi ritong walang pananampalataya, yung unibis na walang pinaniniwalaan. Meron mang pananampalataya, hindi naman naiintindihan, hindi lubos na natatanaw kung ano meron yung kanilang religion. Yun ay consider pa rin na kasama sa basurahan. When you go out of the house, punta ka sa basurahan, buklatin mo. Minsan kaya nga yung mga kababayan nating nangangalkal, ang tawag nangangalakal pero mali yun Kalakal means merchandise. Tama rin naman. Pero kaya nga ako sa salitang nangangalakal, sa salitang kalkal Yung mga basurero kasi kalkal ng kalkal yan. Kumukuha ng medyo may pakinabang pa. What is the logic? May mga bagay tayong may pakinabang pa na itatapon Considered basura.
May taong ganon. Kahit mukhang matino, pantapon na yun. Tinatapon na ng Diyos sa isip. Walang kwentaan yung tao natin. Ang buhay natin sa sanlibutan ay parang isang basurahan. Merong mukhang matino pero basura na. Meron namang madumi. Maduming tingnan, pangit tingnan, pero pwede pang gamitin. Isang lumang electric fan na naitapon. Tayo sila lumang electric fan, pero bagaman tumutunog sa pag-ikot matagal na panahon nang may pakinabang. Itinatapon lamang tayo sa pagpapahalaga ng ating mga kapwa. Kung i-consider tayo na panapon, pwede. Tinatapon nga tayo ng ating mga kapwa. Ang tingin sa atin ng ating mga kababayan ang definition sa Pilipinas ng religion na wala pang nahihigit lang sa 1,000, ang tawag dyan ay kulto. Do you believe in that? Tayo lang ang malalakas na loob na nagsasabing tayo ay church, tayo religion, pero ang mga kababayan natin, ang tingin nila sa atin, tayo isang kulto, isang grupo ng basura na nabubuhay sa sanlibutan. Kung basura nang tingin sa atin, magpapakabasura ka pa. Diba? Kailangan kung basura man ang tingin sa atin ng ating kababayan, sa puso mo't damdamin, isa kang basura ngang may pakinabang. Yan. Sanlibutan ito, binuhulag yung mga hindi nagsisampalataya, yan yung mga basura Mukhang matitino yan, pero ang loob ay nabubulok. Kaya basura. Walang malinaw na pananampalataya. Upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So on and so forth. Ganyan ang kalagayan, ganyan ang tikada sa mundo. Iba't iba nilalaman ng isip ng tao. Kahit nag-aral pa, nagtapos pa ng mataas na antas ng edukasyon, maraming tao mas nagiging basura, mas nagiging walang kamunasan habang tumatalino. Ganyan ang kalagayan. What would you feel? Ano ang madadama sa sarili ng isang taong nagbagong buhay? Hindi ka dapat gano'n. Dapat ikaw may liwanag sa iyo ang Ebanghelyo. Ano naman ang mga hayag na gawain ng masama na mga makasanlibutan? Total ay binabanggit natin, pinag-aaralan natin yung mga basura sa daigdig, mga walang kwentang tao, bagaman mukhang may kwenta pero walang kwenta. Ano yung mga iba't ibang uri ng mga bagay na ayaw ng Diyos sa kanila? Roma 1:28 hanggang 31, pakinggan natin. At palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Ito yung technicalities dito Ayon dito sa talata, na hindi paniniwalaan ng mga tao. May pangyayari sa mundong kaya ang tao ay naloko dahil itinulak ng Diyos. Ayaw mong magtino, o sige, bahala ka sa buhay mo. Pag nagalit sa iyo, Diyos at nabuisit na naramdaman ng Diyos na wala ka ng pagiging paghusay, tatapong ka, intentional na yung isip mo para siya pa magbabasama sa isip mo. Inilalagay ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. May chances na hindi diablo nagpapasama sa isip ng tao. Minsan pag nabuisit ng Diyos, siya na rin ang ikaw wala kang pagtino, bahala ka sa buhay mo. Bakit? Kasi nga hindi minagaling na kilalanin ng Diyos. May mga kapwa tayo Diyos ng Diyos, Panginoon, Jesus Christ, El Shaddai, El Elyon, ganito, ganyan. Yahweh. Tumatawag sa Diyos yun, pero hindi naman nila kilala ang tunay na kalagayan ng Diyos. Yun ang lohika. Hindi ka sumasama, sumisigaw ng Panginoon. Di ba ang Kristo ang may sabi mismo, hindi lahat ng sumisigaw ng Panginoon ay ganyan kinalulugdan. Meron taong may Diyos lang sa bunganga, pero hindi kilala kung sino ang Diyos. Panahon pa ni Kristo, ganyan na, hindi na nakikilala ng tao kung sino talaga Kristo. Kaya nga umabot sa sitwasyong ipinako siya. Kasi ang ugali ng tao mas iniibig na bigyan ng pagpapahalaga kung ano yung magaling na iniisip nila. Hindi ba ganun ang kahalagahan? Bawat lakad ng mga tao yung matuwid sa kanyang sariling mga mata.
Hindi ang tinitingnan na yung katwiran ng Diyos. Hindi ang tinitingnan na kung ano talaga ang kalagayan ng Diyos. Walang maniniwala na ang Diyos ay walang laman. Kaya sila, before they can tell their prayers, kailangan may kaharapang puon. Iba't ibang mga isipin tungkol sa kung paano manampalataya. Yan ang nilalaman ng mga isipan ng mga taong masama. Iba't ibang uri ng mga kasamaan. Meron ding mga tao na talagang unibis na ayaw maglingkod sa Diyos. Yung mga boycott. Marami po niyan. Yung mga sawana. 5 relihiyon na yung nilipatan. Pagdating sa pang-anim, ayaw na. Nakasawaan yung iglesia na yan. Lahat naman ay tama. Tingnan mo naman anyang pamumuhay, mali-mali din naman. Sinasawaan yung kapatid. Magaling lang niya pag linggo mangaral, pag naman kung makisama rin sa kapwa, walang yadi naman. Lagi niya lasing. Iyan, mga ganyang iiwasan natin. Sabagat mayroong mga taong sumasawa sa pagrelihiyon kapag nakakakita ng katitisuran. Tumatanggi na, ayaw na maglingkod. Meron yan, pakinggan natin. Kawikaan 1:24 hanggang 28. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo, hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya kapag ang inyong takot ay dumarating. Ito'y matter ng nagtampo ang Diyos. Tuloy natin, 27. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at habis ay dumating sa inyo, kung magkagayo tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Relationship between God and the people. Nagtatanggihan na yan. Nung ulaan niya, tumatawag ang Diyos, hindi niya pinakinggan, tumatanggi. Itinuturo mo yung tama, tumatanggi yung tao. Ang pangako naman ng Diyos ay sa panahon namang tayo naman na nangangailangan, siya naman ang magsasara ng kanyang tainga. So, ito ang nakatalagang kapalaran sa dulo ng buhay na ito. Aanihin ng tao kung ano yung kanyang itinanim. So, ano ang kinakailangan madama? Balik tayo sa pamagat ng paksa. Ano ang kinakailangan bilang ikaw ay isang lingkod ng Diyos, isa kang mangaral, isa kang kaanib, ano ang kailangan mong makita sa metro? Kumbaga meron ka sasakyan may kilometrahe yan, meron niyang indicator na wala ka na bang gasolina, mataas ba temperature mo, wala ka na bang langis, 120 na ba takbo mo. Yan ang mga palatandaan. Yan ang mga barometro, pagkakakilan lang. Meron kang dapat na maintindihan at maramdaman sa pagdadala ng iyong buhay. Baka ikaw ay mami, kasama ka na rito sa binabanggit na ito, na mga tinatawag ng Diyos sa araw ng palatuntunan na pang Diyos wala ka. Araw ng pasalamatan wala ka. Araw ng panambahan wala ka. Araw ng paghahandugan wala ka. Pag-aawitan wala ka. Pananalangin wala ka din. Darating sa iyo ang sumpa ng Diyos. So, anong dapat mong madama? Bilang ikaw ay kapatid na nagbabagong buhay araw-araw, kinakailangan maramdaman mo na meron kang dapat na isagawa sa araw-araw. Pagkasanay na tayo sa routine, hindi ba tayo pagkagagayak, lalo't may trabaho ka? As much as possible, before we get out of the house, kung meron ka isang maliit na salamin sa gilid ng pinto, hindi natatapos yung araw na yun, hindi ka medyo titingin at konting. Kasi ipepresent mo yung sarili mo sa tao sa buong maghapon Kaya baka mami, huling hinuwakan may kaldero na humawak pala sa uling na iganan mo. Ngini, mangangamba ka, isa kang sales agent ka ng isang bangko, maharap ka sa tao, may uling ka pala rin. May kinakailangan ng self-reflection, meron kang, you need to be curious of yourself every day. Yan ang dapat mong maramdaman. Ano ba nangyayari sa akin ngayon? Ano ba ako ngayon? Merong taong sensitibo sa action. Kung gusto niyo kung gusto niyo mag-experiment, psychological experiment to, nakaharap ka sa tao.
Gumanong ka. Nakita mo yung kaharap mo, gaganon din. What is that? Kasi meron taong conscious na. Minsan kasi pag nahihiya kang, pag meron kang kaibigan, nahihiya kang sabihin, uy, may kulangot ka. Gumanong ka lang, oh. Gagayahin ka niya. Papuputol ko daliri ko pag hindi ka niya ginaganon din yun. Eh hindi niya nakuha, nasa kanan yung dumi. Gawin mo dalawa rin, ganunin mo yung ilong mo dalawa. Gagayahin ka niya dalawa. Makukuha niya dumi na hindi mo siya naipahiya na. Parang may kulangot ka, nakalawit. Minsan nahihiya yung tao. Minsan pag may nakita kang dumi sa kapwa mo na nahihiya kang, halimbawa, yung mayor ba, kaharap mo, nakita mo, nagsasalita, may nakalawit na muta din eh. Sasabihin ba, mayor, may muta ka? Narinig ka saan sinabi mo. Ang strategy diyan, psychological and therapeutic approach, gumanong ka. Nakita mo, gagayahin ka ng katapat mo. Iniisip niya, siguro may muta ako. Pag may nakita kang taong magulobo, kumuha kang suklay, magsuklay ka, gagayahin ka niya. That is awareness. Consciousness. Maraming bagay na pwede kang gawin sa kapwa na you do not need to speak. May matututuhan sila sa iyo. Yung consciousness, pwede mo rin gawin sa sarili mo. Meron kang dapat mamadama araw-araw na hindi pababayaan mo yung sarili mong mukha ka ng basura. Sabi nga ni Brad Lanty kanina ang nagsusuot ng Onesimus ngayon na barong, 2,000 po yun. Pero pinasusuot na lang yun sa mga bodyguard ng mga gobernador. Kaya tayo Amerikana. Hindi na uso ngayon yung mga sisimple-simple. Kaya kahit tayo dukha, tayo namin nagpaparami sa kabanalan. Nagpaparami tayo sa katatagan. Yung makita ka lang na iba kang pumorma, katatakutan ka na. Kahit wala naman dapat ikatakot. Because you are aware of yourself, you are conscious of yourself. Meron ka nadarama sa araw-araw na hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay anak ng Diyos na meron dapat baguhin. Araw-araw. Bakit ba kailangan tayo magbagong buhay? Ano ba ang ating kinakaharap? Pakinggan natin, Roma 2:8 hanggang 9. Wala yata. Ano yung Bible? Bagong-bago itong Bible ah. Mahirap buklatin pag bago. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Ito yung basbas eh. Pagka ang buhay may magulo, sumusunod ka sa kalikuan ng buhay, ang basbas mo'y kagalitan at kapuotan ng Diyos. Ganun lang naman. Pag may naramdaman ka, ano yung paksa? Ang madadama sa sarili ng kapatid na nagbabagong buhay, maayos ang nagiging plataforma ng buhay. Pero pag may naramdaman kang parang minamalas, parang pumapangit yata ang kalagayan ng sitwasyon. Dahil because ikaw ay nagpapabaya ang kinapupuntahan ng kalikuan, kaya ang binibigay ng Diyos ay kapuotan at galit. Dapat mong madama yun. Kaya nasa atin ang etiketa ng ika nga ay ng kagandahan o ng hindi kagandahan. Mararamdaman at mararamdaman yun. Dahil sa tinatawag na awareness. 9. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una, at gayon din ng Griego. That means for every people, every person makakaranas niyan. Hindi ko mo taga-sanlibutan na nagagagit ng Diyos. Lalong galit ang Diyos sa lingkod kapag ka nagpapabaya. Diba sabi ni Apostol Pablo, hindi ka sinusulatan ko na lumayo kayo sa mga mapakiapid at mga masama sa mundong ito, kundi umiwas kayo sa mismong kapatid
na mapakiapid. Mas napakatinding kasalanan, mas matinding galit ang ikinagagalit ng Diyos sa mismong lingkod na. Kasi yung mga masama sa labas na yun, may tsansa pang pumasok para magpakabuti. Tayo nasa loob na wala na. Pag ikaw hindi ka napatawad ni Brad Ruben, ni katabi ng may kapupuntahan ka, hindi maganda. Kaya ang dapat mong madama, yung pag-aayos, yung mabuting kapalaran ibinibigay ng Diyos sa taong matuwid na dapat nating madama araw-araw. Katunayang walang patawad ang Diyos sa mga taong hindi nagbabagong buhay, walang nadaramang kahit ano. May ano ba sakit yung walang nararamdaman pag may ketong? Medyo nawawala ng pakiramdam. Ikalawang Tesalonica 1:8-9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Yun. Sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pag ulit-ulitin mo lang ito'y matatakot ka na. Walang kapupuntahan ng mundong ito kundi kaparusahan kapag hindi nag-ayos, kapag hindi nagtino. Yan ang dapat madama ng bawat isa atin. Ngayon tapusin natin ating pag-aaral sa pinakamahalagang yugto, ang madarama ng kapatid na nagbabagong buhay sa harap ng Diyos. Unang Pedro 4:3 hanggang 4. Kakaunti ang talata pero kambal-kambal Aabutin din niyo pala ng 20 ito. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil, lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, mga kalayawan, mga kayamuan, sa kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyosyusan. Ito yung mga example ng mga kalayawan na nakakahiligan ng tao. Ayaw na mag-Diyos nito kaya nakakagalitan 4. Ikinahahanga nila ang bagay nito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama. Ang problema kasi sa ibang tao, nagpapakalabis na nagpapakalubog na, nagpapakalunod na doon sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng satisfaction, ng sarap ng buhay. Yan ang bumubulag sa tao, yung mga offerings sa buhay na ito. Lalo pat ang sistema ng isip ng tao pag sinuswerte ang naiisip pinagpapala ng Diyos Ganun meron nga mga kriminal, meron mga drug lord yumayaman, pinagpapalaban ng Diyos yun. Ang kalokohan ng mga tao pati sa sports ginagamit ng Diyos. Pinagboxing, nagsuntukan, pag nanalo yung isa, thank you Lord, para bang sinasabi, para sinama mo pa yung Diyos sa suntukan sa boxing, yung gugustuhin ba ng Diyos na suntukin mo yung kapwa mo? Pag nananalo si Pacquiao, abot ang dasal. Salamat po Panginoon at nanalo sabi ni Mami Junisia, salamat po at nanalo yun. Gugustuhin ba ng Diyos na manuntok ka ng kapwa? Diba? Minsan ang kalokohan ng tao sinasama ang Diyos sa lahat ng mga aktibidades Halimbawa, sa intramural, sa school, naglaban yung school to school. Pag nanalo sa school, nagpapasalamat sa Diyos. Salamat po Diyos at natalo yung aming kapwa. Ang gusto ba ng Diyos ang plataforma ba ng Diyos sa mundong ito magkagalit kayong lahat? Maglaban-laban kayo? Hindi naman Hindi gusto ng Diyos na guluhin niya sa pamamagitan lang ng mga sports. May naglaban ng basketball, Crispa, Toyota, kung makadasal yung Crispa. Panginoon, sana pa manalo kami. Ano ba tingin ng Diyos sa Toyota? Diablo? Minsan may mga mali Hindi dapat sinasama ang Diyos sa mga sports. Hindi dapat sinasama yun. Mga recreational matters nating mga tao na tayo lang nasisiyahan. Huwag na nating isama ang Diyos doon. Na may naglabanan sa eskwelahan, isang valedictorian at isang salutatorian. Nagkumuha ng exam.
Panalangin ng salutatorian, sana po ako ang maon, ako po ay per. Sabi ng second, sana po ako per. Parehas kayong mahal ng Diyos eh. Maliban na lang sa ibang mga bagay na may kinalaman sa pagdadala ng relihiyon. Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Merong talagang plataforma ang Diyos. Pero one thing is for sure, pag magulo ang buhay mo, guguluhin din ng Diyos ang kapalaran mo. Pag ikaw ay nasama sa taong hindi napasa sa ilalim sa kautusan ng Diyos, sumaya man ang buhay mo dito sa mundong ito. Darating ang panahon. Unang-una, hindi ka na masasama sa taong unang bubuhayin para makasama ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Wala na yun. Wala ka ng chance. Pangalawang beses na pagbuhay masasama, doon ka masama. Higi. Ganun ang mangyayari sa buhay ng tao. Kaya ang tao ayaw na ng paguluhan. Hinahangaan ang taong hindi nakikitakbo na gaya ng pagpapakalabis sa kaguluhan. And this is us. Tayo yan. Na bagaman nagtatakbuhan ng kaguluhan sa gitna at paligid ng sanlibutan ay tayo nabubuhay lang ng maayos at mapayapa. Dukhaman, subalit hindi kinakapos. Yan ang magandang kalagayan. Nadarama ng sino man sa atin. Mga dukhang hindi kinakapos. Ikapagandahan lalaki man na hindi sila obra kay Bradrante. Ikang ini, akala ko si Pampilo Lacson. Paano pa pag nakita niyo tumindig pa si Brad Brian sa 8 ng Agosto? Baka buong iglesia dito manood. Lalo pa pag nagsalita si Brad Oji de Guzman, Santiago. Naginaya yung gupit ko eh. Nasa loob ng iglesia, ang mga dukhang hindi kinakapos, kahit saan. Ayaw ng kaguluhan, nararamdaman na lumipas na ang dati. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Yun lang naman, yung pagiging bago, araw-araw, bagaman nabautismohan ka noong 1987, mula nung sumunod na taon hanggang ngayong 2021 ay naging bago ang iyong pananampalataya. Nagkaroon ng continuation, pagpapatuloy. Hindi necessarily ngayon ka lang magbabago, mahiya ka naman. Ang tagal ng buhay na hiniram mo sa Diyos, tapos bukas ka lang magbabago, baka tampaling kita dyan. Hindi ko mo sinabing magbago, ngayon ka lang magbabago. Dapat dati ka pa nagbago, tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon, hanggang sa kung may bukas ka pang natatanaw. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mabuhay ka sa paggawa ng mabuti. Pero pag hindi mabuti gagawin, mabahala ka sa buhay mo. Ganun yun. Huling talata, ang isang lumipas. Galatia 5:19 hanggang 20. At hayagang magawa ng laman sa makatwid bagay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Kaya totoo po yung mangkukulam. Totoo yun eh. Mga pagtataniman, taniman ng galit, asaran, hidwaan, ganyan. Pagtatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, magkakamag-anak lahat yan, ang dinudulot pagkakalayo-layo, pagkakabahagi. Mga hidwang pananampalataya, yan ang sumisira sa matalino, maayos na pamumuhay ng tao. Hindi yan dapat mangyari sa isang bansang banal na lagi nagpapasalamat sa Diyos. Ang dapat madama sa sarili ng kapatid na nagbabagong buhay ay kapayapaan, kaayusan, pagkakaisa, pamamalagi, pagpapakatibay.